tanghali mga bay, ang taong bahay. At kasama natin ngayon, si Dr. Bong Gloria. Ay, kamusta na? Kamusta po? Okay naman. Okay naman. Ayan. Glad to be back. Oo nga, nung last time tayo rin dalawang nagkwentuhan. Ngayon, magkwentuhan ulit tayo. Pero ito, tunay na makabuluhan. Bakit? Kung hindi pa ninyo gaanong alam ito, mga bay, dahil ako kanina nakipag-usap ako sa kanya, nakikipagkwentuhan. Sabi niya, alam mo, mainam, Abay Julie, na mapag-usapan natin yung renal artery stenosis. Pero ano nga ba talaga yon? Doc Bong, ikaw na bahala magpaliwanag. Yung renal artery stenosis kasi, isa yan sa napakalaking, isa sa mga nagiging problema natin sa ating mga ugat. Okay? And alam niyo naman, ang ugat ang isang tao is composed of maraming ugat. Oo. Okay? So, itong renal artery stenosis, isa lang to sa mga problema na nag-i-involve ang ugat. Which is, kung renal, ang ano dyan is yung supply ng dugo sa ating kidneys. Oo. Okay, so pagka meron tayong kondisyon na ganyan, kalimitan, ang nakikita natin dyan is, wala ka kasi mararamdaman dyan eh. Wala po eh. Wala talaga. So, ang kalimitan na makikita yan, pagka ang isang tao eh, nakagamot ng mga para sa high blood. Pero tama ba? Pakitama nyo lang ako kung mali ang intindi ko. Ito yung kumikipot, yung mga veins natin, yung nerves ba, may ganon? O veins Okay. lang talaga? Bakit ganon? Kumbaga narrowing ng natin, ng veins, oo. Kailangan natin maintindihan lang. Oo. Mayroon dalawang klase, mabilis lang. Dalawang klase ng ugat. Artery at vein. Artery, yan yung nagsusupply ng dugo sa kamay, sa organ natin. Okay? Yung vein naman, yan naman ang pabalik. Okay? So, sa renal artery stenosis, ang involved dyan, yung supply ng dugo sa kidney mo. Okay. Okay, so kumikipot Sige. yun, tama yung kumikipot. Kaya ang stenosis is, ang Tagalog na word yan, o Filipino word yan, is kumikipot. Okay? Yun ang nagiging problema doon. At kapag yun na ang naging problema, ano ang pwedeng gawin ng isang tao? Ang kalimit ng nangyayari dyan, pagka tayo may renal artery stenosis, pumupunta sa amin kasi yan na may ibang doktor na tumitingin dyan. Okay? Tulad ng pumunta sa doktor, tapos ang common na complaint o common na iniinda nila is yung ang dugo nila, high blood sila. Tumataas ang blood pressure. Sobrang taas. So, kadalasan, bibigyan ng gamot yan. Maraming klase ng gamot para sa high blood. And kalimitan ng mapupunta sa aming mga pasyente, isang pwedeng maging source kasi ng pagkakaroon ng hypertension o pagtaas ng BP is meron kang renal artery stenosis. Okay? Pagka ganun kasi, kalimitan kung anong, depende po yan eh. Kung talagang matindi na talaga ang pagtaas ng BP, o uncontrolled, hindi na bumababa. Kahit ilang gamot nang iniinom nyo, 3, 4 na klase ng gamot, hindi pa rin bumababa. Kalimitan, isa yan sa pwede natin imbestigahan. Tingnan natin kung meron kang tinatawag na renal artery stenosis. Okay, ngayon, depende yan kung gaano ka kailangan ayusin kaagad. Kasi kung hindi, ang ano bang worst case scenario dyan, masisira ang kidney mo. Para malaman ng isang abay natin o ng doktor na ito nga, may renal artery stenosis siya, yung ultrasound ba yan? Ano bang ginagawa, Dok? Ang pinakasimpleng pwedeng gawin dyan is ultrasound. Renal duplex scan ang tawag namin dyan. Okay? Mayroon pang mga ibang mga ginagawa para ma-detect kung meron talaga is yung mga CT angiogram o renal angiogram, okay, o MRA, magnetic resonance angiogram. Pero yun, ang unang gagawin dyan is yung ultrasound muna o yung renal duplex scan. Sandali lang yun, walang tusok, para ka lang pupunta ng spa, meron lang hahagod sa tagiliran mo, magkabila. So, hindi naman masakit yun. Usually, around 10-15 minutes, tapos na yung procedure na yun. And by that procedure, o sa procedure alone na yun, medyo magkakaroon na tayo ng idea kung meron ka talagang renal artery stenosis. Baka iniisip ng ating mga abay, yan naman problema lang naman ng mga nagkakaedad yan. Tama ba, Dok? Actually, walang pinipili yan eh. Pero kung iisipin mo, mas common yan sa mga elderly or mga 40s and above. Okay? Ang problema dyan sa isang ganyang problema is
mahirap siya i-detect. Mahirap siya malaman. Wala kang mararamdaman dyan, kundi mataas lang na BP. Or ang tawag namin dyan is uncontrolled hypertension o hindi na control na blood pressure kahit 3 na o 4 o 5 gamot na ininom mo para pababaan yung blood pressure mo. Pag na-diagnose nyo na gano'n, may RAS, Doc, ano nang yung sinasabi niyo sa pasyente? Siyempre, kailangan may indikasyon ka para may gawin tayo. Ngayon, as a vascular surgeon, siyempre, anong role namin doon para sa mga ganyang problema? Ang isang role namin dyan is pwede namin ayusin para yung pag naayos kasi natin yan, ang mangyayari dyan, bababa na yung BP mo unti-unti. Kaya mangyayari dyan, kung 3 gamot na iniinom mo para sa hypertension, sa mataas na blood pressure, o high blood ka, babawasan natin na isa. Okay, so hanggang mabawa. Ang goal natin is matanggal ang pag-inom mo ng high blood. Para gamot para sa high blood. Gamot, oo. Oo. Pero gano, yung time frame nun? Kadalasan instant yan eh. Siguro once na naayos namin yung bara, okay? O yung kipot, o na kumbaga naayos mo yung daloy ng dugo. Lagi kong tinutulad yan sa isang taong nagdidilig eh. Di ba? Pag Nagdidilig. Pag nagdidilig ka, di ba? Pagka may naipit na o may tumapak ng hose mo, di ba? Hihina. Oo. Pero Correct. ayusin mo yon or tanggalin mo yung baliko na kupe na hose, di ba? Lalakas yun eh. So basically, ganun ang gagawin na ginagawa namin kadalasan. Pag naayos mo yung, napalakas mo ulit yung daloy o naayos mo yung daloy ng dugo papunta ng kidney mo, unti-unti na yan bababa yung blood pressure mo. At karaniwan, ganun naman ang nangyayari talaga. Bumababa talaga ang BP. Kalimitan, no? Mabuti naman kung ganun. So anong ayaw natin doon? Siyempre, yung ayaw natin dyan, masisira ang kidney mo. Kasi pag pinabayaan mo yan, ang worst case talaga dyan is masisira ang kidney mo. Pag nasira ang kidney mo, dialysis ka. Nakakalungkot yung ganun, Doc. Siyempre. Oo. Kaya hanggat maaga, mas maganda nakikita siya kagad. Mas marami bang nagko-consult sa inyo, babae, lalaki, Doc? Actually, walang pinipilang. Pero most common na mga nagkakaproblema dyan, may mga taong may diabetes. Okay, yung iba naman, yung malakas manigarilyo. Okay, pero sa totoo lang walang pinipilang. Mostly namamana yan. Or genetic, tawag nila. Hereditary. So, doon sa mga abay natin na ngayon ay nakikinig dito sa pinag-uusapan natin ano, tungkol sa renal artery stenosis, ano yung mga dapat matandaan nila, Doc, ng ating mga kataang bahay? Pagka, kunya nagpakonsulta kayo, tapos ang pinaka-problema nyo is may mataas ang BP nyo, tapos napansin nyo, kadalasan naman ang isang doktor na magbibigay ng blood mga para sa BP, pagbababa ng BP, is kadalasan pinapa-examine naman nila yan eh. Lalo na kung hindi makontrol talaga ng gamot yung pagtaas ng blood pressure mo, hindi mapababa, kadalasan pinapatingnan talaga yan. So, pagka ganon, kumbaga meron ko yung uncontrolled o hindi makontrol na pagtaas ng blood pressure, mas maganda na imbestigahan yung renal artery mo. O yung supply ng dugo sa kidney. Sabi mo nga kanina, madali naman itong procedure na ito, no? Sandali lang din. Yung renal duplex scan? Oo. Sandali lang. Mga Sandali. 10-15 minutes, yes. Oh, mahal ba yun? Biglang tinanong, mahal ba pagka ganun? Kasi depende. Wala kang, Per institution kasi yan Oo. eh. Pero hindi naman siya ganun kamahalan. Kasi ibang Okay. mga abay natin, nangyayari pagka ganyan, medyo kaiba sa kanilang pandinig, uy, baka mahal yan. Oo, Tingin ko yung mga depende ganun. naman yan. Pero yan yung pagkakataon na pwede nating puntahan yung mga government hospitals, Yes, ano, Doc. Katulad sa NKTI. Pwede meron. silang pumunta. Pwede. Doc, baka meron ka pang gustong banggitin dito sa pinag-uusapan natin. Yun lang, kung may, yun nga, uncontrolled BP, tumataas ang creatinine mo, which is a sign of kidney problem. So, mas maganda ma-examine yun. Para ma-prevent ng further problema sa pagsira ng kidney. Oo. May mga laboratory pa ba dapat na ano yun? Usually, routine lang yan eh. Routine lang. Mga creatinine, ganyan. Oo, yung mga ganun lang. Ano. Thank you, Doc. Thank you. Thank you, Doc Bong. Mga bahay, sana ay nadagdagan pa yung mga kaalaman natin tungkol sa renal artery stenosis. Marami pa tayong pag-uusapan at pagkukwentuhan dito sa Taong Bahay, kaya huwag kayong aalis, dyan lang kayo.